So sa oras na ito ay nais kong manalangin muna tayo doon sa mga hindi nakadalo kasi meron silang karamdaman. Ang sabi naman ng Panginoon, nasaan man ang dalawa o tatlo na nagtitipon sa pangalan ng Panginoon ay naroon siya sa kalagitnaan. Kasama natin si Lord ngayon, ang ating dakilang manggagamot. Tayo po ay manalangin sa meron pong nararamdaman. Let us all pray. Let us close our eyes. Nasaan man kayo ngayon? At magkaisa tayo pong manalangin sa ating Panginoon. Ama, sa oras pong ito, dumudulog kami na ipo mga anak. Muli po siya sa atin ng aming mga puso. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Panginoon, sa isipan man, sa amin mang mga gawa, sa kalooban man namin, sinasadya man, Panginoon, o hindi, o Diyos, forgive us. Pagindapatin kami sa iyong kahabagan at sa iyong kaawaan, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' mighty name. At sa oras na ito, kami po ay nagkakaisang dumudulog sa iyo, dakilang Diyos, na inilalapit ang mga kung ngayon man ay nakikinig o hindi man, Panginoon, nakadalo at sila'y nasa banig ng karamdaman. Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, manalangin kami sa iyo, magkaisa kami, O Diyos, magpakumbaba kami, at ipo kaming pagkakaluba ng amin pong inahingi sa iyo, dakilang Diyos. Kami po ngayon ay dumudulog sa iyo para sa aming mga kapatiran, mga kasama, kamanggagawa. Lord, sa buhay po ni Reb, Panginoon, ano man ang kanyang karamdaman, dakilang Diyos, with the covering of the blood of Jesus, that without any retaliating spirit, Ama, aming dalangin sa iyo, dakilang Diyos, sipuin mo ngayon ang kanyang buhay mula ulo hanggang talampakan at pawiin, O Diyos, ang anumang masamang pakiramdam sa pangalan ni Jesus. At ito'y palayasin sa kanyang katawan in Jesus' name and by your stripes, O God. Reb, O God, is healed, Lord, by your mighty power, by the blood of Jesus. You are our Jehovah Jireh, our great healer, our great physician, our great doctor. Salamat sa hipo ng kapangyarihan mo, salamat sa iyong pagpapagaling. At ngayon din naman si Eric Dakilang Diyos, Lord, mula ulo hanggang talampakan niya, Panginoon. Ano man ang kanyang nararamdaman ngayon, Dakilang Diyos, sakit ng ulo, sakit man ng mata, pagkahilo man, Dakilang Diyos. Lord, ano man ang kanyang nararamdaman ngayon, Dakilang Diyos, by your stripes, O God, ang mga latay mo na nata mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Siya po, Diyos, ngayon ay inihipo mo at pinapawit, pinawawala ng bisa lahat ng espiritu ng sakit karamdaman. In Jesus' name, sa kanilang mag-asawa, O Diyos. Panginoon, nipuin mo siya ngayon, nipuin mo silang mag-asawa. And Lord God, we speak healing, we speak miracle, O God. We speak your touch, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord, for the complete healing. Panginoon, yung mayroong masakit ngayon na dibdib, meron nga masakit, O Diyos, ang likod. Panginoon, yung may mga chest pain, yung mga back pain, dakilang Diyos, nahihilo, nasusuka, dakilang Diyos. Panginoon, ngayong oras ito, dakilang Diyos, ang dalangin po namin sa iyo, dakilang Diyos, Lord. Panginoon, hipuin mo sila at pagalingin right now in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord God. Sa hipo ng kapangyarihan mo, you are our great physician. You are our great doctor. Panginoon, yung may mga problema ngayon, Panginoon, yung may mga pinagdadaanan ngayon, yung po may mga depression, yung may mga stress, Panginoon, yung may mga laban spiritual, mentally, emotionally, physically, O God, maging financially. Lord God, ikaw ay Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. At Panginoon, sinabi mo, ang langit ang iyong trono at ang lupa ay iyong tungtungan ng iyong mga paa. Lord, sa oras ito, dakilang Diyos, Lord, maliit lamang at dakilang Diyos, sa iyong paningin, O Diyos, ito isang tuldok lamang, itong mga sitwasyon na ito. Lord, kaya mo itong pawiin lahat, kaya mo ito, Lord, na i-bless, kaya mo ito, dakilang Diyos, na hipuin at bumaba ka, and Lord, manifest your power. Right now, Lord God, those who believe in you, sinabi mo yan, Panginoon, will receive those healing, O God. Will receive the deliverance, Lord God, release. Will receive strength, Lord God. Will receive miracle, Lord God. Will receive blessing, Lord, and answered prayer, Lord. Sinabi mo yan, Panginoon, ang sino mang manampalataya sa iyo, dakilang Diyos, na pinagaling mo na, ipinagaling mo na, Panginoon.
We claim that healing, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Alisin mo yung listang po. Ayun po mga kapatid, tayo po ay dadako ngayon sa atin pong mensahe. Praise God. Ang atin pong mensahe ngayon ay isi-share po sa atin ng atin pong masipag na sekretary na single pa pero malapit ng mag-asawa. Hallelujah. Ipanalangin niyo po si Pia dahil po malapit na po yan mag-asawa. Praise the Lord. So, ang ating topic, huling mensahe po ng topic na Heavens Manifested on Earth. Ano po? Kumbaga, lupa man ay langit na rin dahil nandiyan ang Panginoon. Kung nasaan man ang Panginoon, yun ay isang langit na rin. Amen. Hallelujah. Sabi po dito sa Tagalog, si Lord lang ay sapat na. Sa English po, He is enough. Ano po? Sa gabing ito, sino sa inyo ang may Diyos? At masasabi nyo na, Lord, sapat ka na sa akin. Wala na akong hahanapin pa mula nang matagpuan kita, mula nang makilala kita, mula nang maranasan kita. Sapat ka na sa aking buhay. Sabi po na Zechariah chapter 4 verse 6 sa Easy Version, Then the angel said to me, These lamps are a picture of the message that the Lord says to Zerubbabel. Your own strength and your own power will not give you success, but it is my spirit that will give you success. That is what the Lord Almighty says. Sa translation po, version po ng CEB, so the angel explained that it was the following message of the Lord of Zerubbabel. I am the Lord, all-powerful. So don't depend on your own power. Don't depend on your strength, but on my spirit. Alam niyo po, all of us who receive Jesus receive the Spirit of the Lord. Ano po? Lahat tayo ay tumanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon. At ang banal na Espiritu na ito ng Panginoon is a supernatural power in our life that is inside of us. Ano po, kaya wag natin sasabihin na, ay kaya naman, nakayanan ko yun, kaya ako nakapasa, kaya ako yung nagawa, kaya ako naging matagumpay, kaya nalagpasan ko yun, kasi dahil sa aking kakayanan. But because of the Holy Spirit that is inside of us, ano po, yun ang sabi po dito ng ating Panginoon through the angel to Zerubbabel, now that is speaking unto us. Ano, that is dealing on us right now. Because we receive the Holy Spirit in our life, and because that Holy Spirit in our life, ano po, we have now this power. Kaya kanina, we declare in Jesus' name, let there be healing. And there is healing. And we declare there is release, and there is release. And we declare there is deliverance, there is deliverance. We declare blessing and answer prayer, and there is, because of the Holy Spirit power in our life. And we have now the strength. Ano po? Minsan kulang ka ng tulog, minsan overwork, ano po, minsan wala na talagang pahinga, but thanks God, we have this kind of strength. Tutulog kang pagod, tutulog kang mahina, at ikaw ay magigising na natulog ka lang naman saan galing yung lakas. Ano, at nagising ka naman na ikaw ay may panibagong buhay. So, sabi diyan, because of the Spirit of the Lord. Tandaan natin, tayo yung mga lupa lamang, ano, putik na hiningahan ng Panginoon. That's why we have now this breath in our life. Ano po? This is the air I breathe. It is the Holy Spirit in my life. Hallelujah. So, kung titingnan po natin, we just fully surrender to the power of the Holy Spirit in our life. Ano po? And bahala ka na, Panginoon. Matuto tayo ng salitang, bahala ka na, Panginoon. I just did my part. I just did my best. Ito na po yung aking magagawa. Wala na iba. Ito na lang talaga, Panginoon.
Kaya Lord, ay tinatawala ko na po sa iyo, Diyos, ang bagay na ito. Sabi po dito, si Zerubbabel po, from the Babylon exiles, God has given them the task. May trabaho kasi pinapagawa ang Lord kay Zerubbabel. At mabigat po ito, massive project, hindi lang isa. Ano po, rebuilding the city, rebuilding the walls, and the temple of the Lord. Tatlong trabahong mabibigat. Ano po, si Nehemiah, pinagawa lang sa kanya, bakod. Ano po, si David, pinagawa lang sa kanya yung kaharian. Pero si Zerubbabel, sabi dito, mayroon siyang task kay Lord to rebuild the city, the walls, and the temple. So it is not easy. Ano po, marami tayong ginagawa ngayon na hindi madali. Hindi talaga natin kaya without the help of the Lord. We need the Lord. Ano po, so hinarap ni Zerubbabel ang seryosong oposisyon sa kanya. Ano, ng kanya mga kalapit, ano, mga kapitbahay, mga kakilala. Kaya mo ba yan? Ano, kung si David, ang naitayo niya lang ay yung templo. Kung si Nehemiah, ang naitayo niya lang ay yung bakod. Ikaw, kaya mo ba? Sabay-sabay ang tatlo na yan. Yung city, kailangan na nasunog ito, may ma-build up ito. Ano yung bakod, yung templo. So, sa mga time na yung gusto niya nang gumiba, kasi grabe yung pressure, grabe yung opposition. Nararanasan niyo ba mga kapatid na parang gusto niyo na bumigay? Hirap na hirap ka na sa isip mo, sa damdamin mo, at saka yung katawan mo sumusuko ka na. Then, that is now the time of the divine intervention of the Lord. And that situation, nagsalita ang Panginoon kay Zechariah. Ano po? And then, ito yung pinahatid niya kay Zerubbabel. Sabi niya, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord, in Zechariah chapter 4, verse 6. So it's not through our own strength or might. Kaya nga po, habang nandito tayo sa lupa, tanggapin natin ang katotohanan, nakakapagod ang buhay dito. Ano po, ang problema ay sunod-sunod. Parang alon sa dagat na hindi ka pa nakakaahon ay nandiyan na naman. Para bang pagod ka ngayon, mamaya pagod ka, bukas pagod ka, araw-araw ka pagod. Ano po? Pero sabi po dito, ng mga panahon na gusto niya nang mag-give up, alam niya po kung ngayon, almost giving up ka na, ano, kung karamdaman man yan, parang nawawalan ka ng pag-asa, kung yan man ay trabaho, parang di mo na kaya, kung yan man ay relationship, kung yan man ay family, finances, ngayong araw na to, ngayong oras na ito, ngayon po ang mensahe ng Diyos, pinapahatid niya sa iyo. It is not because of your work. It is not because of your salary. It is not because of that medicine. It is not because of your own talent, ability. It is not because of your family. You need the Lord. Come to the Lord. Lapit, balik sa Panginoon. Tawag sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Ano po? Rely on God's Spirit. Panginoon, wala akong magagawa. But because Zechariah 4:6 is speaking unto us, yes, hindi mo kaya. Wala kang lakas. Limitado ka. Wala ka na magagawa. Hopeless na. Hindi mo na alam saan manggagaling ang provision. Paano na? Now is the time. Remember that the Holy Spirit of the Lord is inside of you. And that Holy Spirit in our life give us ability, give us idea, give us wisdom, give us knowledge, give us understanding. At biglang darating sa iyo ang mga ideya, darating sa iyo bigla ang wisdom to decide, to plan. At biglang darating sa iyo ang inspirasyon. At biglang lalakas ang iyong kalooban. It is the power of the Holy Spirit in your life. So you must trust to that supernatural power. Rely on that supernatural power and guidance na sinasabi sa iyo, don't give up, andito ako, tutulungan kita, magtiwala ka lang. Ako ang bahala. The sovereignty of God, His ability to work through our weaknesses. Ano po? It is God's power, it is God's strength. Na sabi po dito, that all the works of our hands will be blessed.
that whatever we plan will be successful. Ituturo ko sa inyo sa gabing ito ang isang katotohanan about the name of the Lord. As you mention this one, as you declare this one, the name of the Lord, then it will manifest to us. Alam niyo po ba na kung ang maririnig sa atin is about the declaration of the word of the Lord and about the Lord God in our life, tungkol sa Panginoon, tungkol sa pagtitiwala natin sa Panginoon, tungkol sa magagawa ng Diyos, kumikilos ang Panginoon. While we are waiting, the Lord is working. Minsan, wala naman talaga tayong ginagawa. Naghihintay lang tayo and then provision will come. So, there is Hebrew names of the Lord na alam na po ito ng marami, pero hindi ginagamit. Hindi minimension. What is these Hebrew names of the Lord that if you will mention this, now there is a great manifestation and there is supernatural manifestation of the Lord. Okay, first, El Shaddai. El Shaddai. Pag sinabi mong El Shaddai, ibig sabihin God Almighty, and God is the all-powerful God, and God is the all-sufficient God. Kaya inaawit natin El Shaddai, El Shaddai, El Elyon and Adonai. Because God is Almighty. Because God is all-powerful. Lord, di ko kaya mo. And God is all-sufficient. Sapat siya. He is enough. Hebrew name of the Lord, El Elyon. Ibig sabihin, the Most High God. Wala nang tataas pa sa Kanya. Ang kapangyarihan ng Diablo nasa ilalim ng Kanyang mga paa. Mas makapangyarihan siya. God's supreme authority and elevation above all. Yung mga satanismo na yan, yung lahat ng mga gawa ng Diablo, mga bad spirit na yan, mga witchcraft na yan, lahat ng mga gawa ng kaaway, it is all under the Most High God, under the supreme authority of God. Sinabi yan ng Panginoon, amen, na ang lahat ng kapangyarihan sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa ay na kay Hesukristo na. Kaya pag sinabi mong El Elyon, ibig sabihin, ayan na, kumikilos na ang pinaka makapangyarihan na Diyos na pinakamataas sa lahat. El Roy, the God who sees. Hindi ka man makapagsalita, di ka man makapagsumbong, nakikita ni Lord ang ginagawa sa iyo. Nakikita ng Panginoon ang kalagayan mo, nakikita yung kaapihan mo, nakikita yung kawalan mo, nakikita ng Panginoon yung sitwasyon mo. And this name associated with God's awareness. Ibig sabihin ng Elroy, He is aware of our situation. He is aware of your condition. And He is attentive. Hindi niya tayo binabaliwala, mga kapatid. Hindi niya tayo kailanman nagpikit ng mata ang Lord sa atin. Tayo natutulog, pero ang Panginoon lagi lang nakatitig sa atin. Because the Lord is our Elroy. He is aware. Lord, aware ka sa nangyayari. Aware ka sa pinagdadaanan ko. Aware ka, Panginoon Lord, sa aking kalagayan, sa bigat na dinadala ko, and you are attentive on it. Adonai, you are the Lord and you are the Master. It refers to His authority and dominion. Lord, subdue my family. Lord, subdue my finances. Lord, subdue my relationship, Lord. My work, my ministry. Yahweh. Pag sinabi natin na, Yahweh. Di ba, kinakanta natin yun. He'll manifest Himself. Di ba? Kinakanta natin, ibig sabihin ng Yahweh, I am. Pag sinabing I am, lahat ng needs natin, kumpleto yan. I am your healer. I am your restorer. I am your backup. I am your defender. I am your cleanser. I am your deliverance. I am your overcomer. I am your provider. Everything that we need. He is the great I am. Our Yahweh. Jehovah Jireh. Alam na alam natin ito. Ibig sabihin,
Ang ibig sabihin, the Lord will provide. Anong kailangan mo ngayon? Hindi ba yan kaya ng Panginoon? Kaya ni Lord. Kahit na nga ang dami natin pagkukulang, kahit na nga hindi nagtatapat ang iba, kahit na nga may kakulangan ng katapatan, ang Diyos hindi na kulang, kumpleto palagi. Labis pa, nag-uumapaw pa. It emphasizes God's faithfulness in meeting our needs. Tapat siya na lahat ng kailangan natin. Minsan nga, yung gusto natin, binibigay pa. Yung ating mga wants, most of all our needs. God is so faithful to meet all our needs. Kaya po, huwag tayo matakot. Tinatakot ba kayo ng trabaho nyo? Tinatakot ba kayo ng tao? Tinatakot ba kayo ng mga politiko? Hindi mo ako binuto, kaya wala ka. Sino na nanakot sa atin? Yung kahirapan, yung kawalan? No, wala. Because we have our Jehovah Jireh. He will open up the windows of heaven. He will bless us. Alam niyo po, mga kapatid, pag sinabing Jehovah Jireh, He is faithful. Ano po, hindi lang yung pinag-pray mo ngayon. Ano? Maging yung managdaan pa at minsan hindi mo pa nga nahingi. He is ready because He is faithful. He is generous to meet all our needs. So surrender it to God. Lord, wala nang laman ng wallet. Lord, wala nang laman ng bangko. Lord, wala na kami. Wala nang laman ng rep. Lord, wala nang laman na kila Diyos. Surrender it. Then, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Amen. Tatanungin ko kayo ngayon, kailan ba nagkulang si Lord sa inyo? Kailan ba kayo pinabayaan ng Panginoon? Kailan ba kayo ginutom ng Panginoon? Jehovah Nissi, the Lord is my banner. Hallelujah. Di pa tapos ang labanan, di pa nagsisimula. Nagwawagayway na ng banner ang Panginoon. Because this is our God who is victorious and our protector. Sabi ng Panginoon, mahigit 2,000 taon na iniagos niya ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi ng Panginoon, ang nakipag-isa kay Kristo ay kasama sa parada ng kanyang tagumpay. Sabi ng Lord ng Panginoon sa krus, it is done. It is finished. Lumalaban tayo ngayon sa labanan na panalo na. Amen? Kaya kung nawawalan ka ng lakas sa mga battle mo sa buhay, the Lord will fight for you. He will defend you. He will protect you. Hallelujah. And at the end of the time, matagumpay ang buhay na. Jehovah Nissi. Hallelujah. Jehovah Nissi. Ibig sabihin, the Lord is my banner. Next, Jehovah Rapha. Ibig sabihin, the Lord who heals. Kanina nagpray tayo, Lord, pagalingin mo. Receive the healing. Ano po? Because that is the nature of God. That is the role of God as our great healer, as our great restorer. Hindi lang tayo pagagalingin. Ano po? Ibabangon pa tayo sa ating kahinaan. Kung mahina ang iyong katawan, hindi lamang kagalingan, palalakasin ka pa ng Panginoon. Because He is our Jehovah Rapha. Jehovah Shalom. Hallelujah. Pag sinabi natin, you are our Jehovah Shalom, Lord. The Lord is my peace. Sino sa inyo ang nagugulumihanan? Sino sa inyo ngayon ang grabe ang kalalahanin sa buhay? Ang daming mga isipin. Now, you have your Jehovah Shalom. Our peace. This name underscores God's role as a source of peace and tranquility. Who once of you can buy to Mercury? Peace. Who once of you can buy tranquility? Pwede naman, nagbumibili ang iba ng sleeping pills. Matutulog na magulo ang isip, pagising niya, magulo pa rin ang isip. But if you have Jehovah Shalom in your life, ay, grabe ang kapayapaan sa panahon na wala ka, sa panahon na mayroong mga problema, sa panahon na magulo ang lahat, sa panahon na inaapi ka, sa panahon sinasaktan ka, you have the peace that passeth understanding. Because Jehovah Shalom is our God.
You have that tranquility. Lord, bahala ka. Pagising ko, magaling na ako. Bahala ka, pagising ko, Panginoon, may provision ako. Jehovah Chidkinu, the Lord our righteousness, God's role as the source of our salvation and justification. Amen. Our sin for the past is forgiven. Dahil hiningi na natin na tawad kay Lord, pinatawad na yun. Ngayon naman, we are justified. Amen? Anong ibig sabihin? Nililinis tayo ng Panginoon, pinalalaya tayo ng Diyos sa mga bagay na kahinaan natin, sa mga bagay na nagkagawa natin ng mali sa Panginoon. Hallelujah. Emmanuel, God is with you. God is with me also. God is with us, all of us. Ibig sabihin, it is associated with the Lord Jesus. Di ba? Matagpuan natin ito sa Matthew. It signifies the presence and the embodiment of God's love. Naibigay niya nga ang Panginoong Hesus. Hindi niya ba kaya ibigay ang kailangan mo ngayon? Ibig sabihin, you have your Emmanuel. We have our Emmanuel. That God's love, the unconditional love of God is for us. Amen? Iwan ka na ng lahat. Talikuran ka na ng lahat. Pero may Diyos ka, panalo ka pa rin. Amen? Aba, pag sinabi natin Aba, ibig sabihin, in Aramaic term, ibig sabihin, Father. It expressed the love and intimate relationship with God. It highlights His care and concern. Pag sinabi, Aba, Father, ayan na, dumarating na ang fathering sa atin. Oo, among you have no father. Ako po, ako'y ulila na rin sa Ama. Pero salamat sa Lord. I have my Abba Father. We have the Abba Father in heaven who cares for us. Amen? Who is concerned to us. Tagapagtanggol ko. Amen? Hallelujah. Nagbabantay sa akin. Nagmamahal sa ating lahat. Hallelujah. So that is our Hebrew names of the Lord. And if you will mention that name of the Lord every day, then the manifestation of the Lord in our life, amen, is great manifestation. Magmamanifest ang ating Emmanuel, magmamanifest ang ating Jehovah Rapha, ang ating Jehovah Shalom. Amen? Magmamanifest siya sa atin as our Jehovah Nisi. Hallelujah. As you mention and as you remember the name of the Lord in your prayer, in your declaration. Hallelujah. And as you mention it, He is enough for you to manifest to your situations, to all aspect of your life. Hallelujah. Number 2, God manifests Himself in various ways. Ang Panginoon ay bumaba na sa atin at inihayag niya na ang kanyang sarili sa atin at ipinaranas niya sa atin ang grabing pagmamahal niya. Number 1, through Jesus Christ. Alam niyo yung naibigay niya ang Lord sa buhay natin? Grabe, sobrang secured na tayo doon. Lord, kung nabigay mo ang nag-iisa mong anak sa amin, ang bugtong mong anak, dahil sobrang pagmamahal mo sa amin. Lord God, how about, Lord God, itong lahat ng sitwasyon ito, you because you give the best of heaven. Amen? So, nung binigay sa atin si Jesus, that is now one of the great manifestation of the love of God to us. Nararamdaman niyo bang mga kapatid ngayon na sobrang tayong mahal ng Panginoon? Minsan tayo ay nag-i-emote dahil minsan nagkukulang sa atin yung iba, yung kapwa natin. Pero si Lord hindi. He is enough to us. Binigay niya na sa atin ang patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. It is the Lord Jesus. Then number 2, proven of His manifestation is the Holy Spirit. Yes, binigay sa atin ng Lord for us to feel the unconditional love, the great love of God, His greatness to us, His great love to us through Jesus.
Pero nang umalis si Jesus, sabi niya, huwag kayo malulungkot. Ipapadala ko sa inyo ang aking Espiritu that will comfort us now. Amen. That will inspire us now. That will guide us. Hindi mo alam ang gagawin, hindi mo alam ang papanalangin, hindi mo alam kung anong iisipin. You have now the Holy Spirit that will guide you. You have now the empowerment of the Holy Spirit. Hindi mo kaya magsalita because of the power of the Holy Spirit, you can speak out. Hindi mo alam kung ano iisipin mo, kung ano decision mo. You have now the Spirit that will view that you. At minsan mo ka, kakakahat na Holy Spirit will view. Your husband, uli ikaw po ka. Lahat po, pagka nagwa ng Nay, nawala na po yung audio niyo. Nay? Wait lang po. Wait lang po. Check lang po natin. Yan po, Nay. hello? Okay na po ulit, Nay. Okay na po. Okay na? Medyo choppy po. Okay na. Sorry. Hindi ko alam bakit nawala natin. Sige lang ha, wait lang ha, baka ako hello? Ayan po. Medyo okay na po. Try po ulit natin. Hello? Okay na ba? Ayan po. Mas okay na po, Hello? Nay. Ayan po, Nay. Opo. Sige, Okay na po. lumipat ako sa aking cellphone kasi wala na ako siguro sa aking tablet. Sige, nadalian na natin. Okay, so Okay thanks po. God for Sige the po. Holy Okay po. Spirit in our life. And then we have the Word, we have the Bible, we have the inspiration, Word of the Lord. Amen. Through that Word of God, the Lord is manifested in our life. Ano po? So, bakit po ang Word, masasabi ko sa inyong nagmamanifest ang Lord sa buhay natin through His Word. Because His Word is the source of truth. The Word of God is the source of strength. The Word of God is our guidance, our light. Amen. The Word of God will teach us, will help us, will strengthen us, will feed us, will light our way. So through the Word of God, kaya akala natin nagbabasa lang tayo ordinary. No. There is a great manifestation of God in our life through His Word. Next po, through nature. Ano po? Ano yung nature po? Ibig sabihin po, yung mga miracles, mga super, yun po nga makita natin na reflection of God's creation. Masasabi natin, Lord, salamat sa kalangitan. Patunay na may Diyos. Patunay na nandiyan ka sa hangin. Salamat, Panginoon, sa mga tumutubong mga punong kahoy sa karagatan,
sa ilog, sa mga ibon, sa mga nakikita namin. Because of that, Lord God, we experience your great manifestation in our life. Next po is true supernatural experience. Masasabi natin, the Lord manifests Himself through miracle. Masasabi mo, yung bukol biglang nawala. Masasabi mo, yung cancer biglang wala, naglaho na. Minsan nga po, hindi lamang miracle. Ano po, hindi lang healing. Even yung mga pain sa buhay natin, biglang maramdaman mo, nawawala na siya. Ano po, yung mga circumstances sa buhay natin ay tumitigil. Yung mga calamities, kung paanong ang Panginoon ay kumikilos at kaya niya tayong ingatan through all those calamities. So that is the supernatural intervention of God. It proves that He manifests. Sabi nga po, sino ba kayang magpabagyo? Ano? Sino ba kayang magpaipo-ipo? Sino ba ang kaya na magpalindol? Walang iba ang Panginoon. Kaya kung natatakot tayo, may Diyos tayo na may kakayanan na gawin yan at may kakayanan din na tayo ingatan. He manifests His power to us. Pinapatunayan lang that God is all-powerful God. And then also, through the spiritual growth that we experience, ano masasabi natin, Lord, talagang nagmamanifest ka sa buhay ko. Iba ako ngayon kaysa noon. Nararanasan ko, Lord God, ang malalim na pagkaunawa ng iyong mga salita. Nararanasan ko, Lord, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo mo sa aking buhay. Noon, Panginoon, hindi ko nauunawaan, ngayon nauunawaan ko. Through our spiritual growth, that is now the proven of His manifestation. And through other, yung mga action nila, yung mga words nila, yung mga buhay nila, yung mga testimony nila. Many times through pains, maririnig natin kung paanong sila itinawid ng Diyos, kung paanong sila iniligtas ng Lord, kung paanong sila nirestore ng Panginoon, kung paanong inayos ng Diyos, kung paanong tinulungan ng Panginoon, kung paanong naghimala ang Diyos. We will hear them. Naririnig natin yan sila Benny Hinn, naririnig natin po yan, yung ating mga evangelist. Naririnig natin po ang mga testimonies po nila. And heaven po yung mga man of God in the Bible. So, tonight, what is your experience? How God manifested in your life? Anong masasabi mo ngayon? Paano kumilos ang Lord sa buhay mo? Paano mo siya naranasan sa buhay mo? Kaya nga po yung ating pinaka-topic ngayon, ang ganda? Heavens manifested on earth. Dahil po sa ginagawa ng Lord sa ating mga buhay, nandito pa man tayo sa lupa, it is like heaven for us. Kaya po, masasabi natin tonight, Panginoon, sapat ka talaga sa buhay ko. Sapat ka sa buhay ko. You are enough in my life. Paano mo nararanasan si Lord? Ano ang masasabi mo, nakaranasan mo sa Panginoon ngayon? Kanina, halos walang masabi tayo sa mga testimony. Yung iba hindi makapag-testify. Pero actually, kung iyo pong i-reflect, how good is God? How faithful is God? Yung greatness of His love. Grabe ang Lord katapat, grabe ang Lord magmahal, grabe ang Lord magpatawad, mag-ayos ng buhay, grabe ang Panginoon magpagaling, grabe ang Diyos kumilos. So what is your experience about the manifestation of God? About in the biblical character, we will see how God manifests. Meron lang po ako sa inyong ilan lang na ibabahagi. Si Moses, kung titingnan natin, hindi naman nasusunog, pero nag-aapoy po yung yung burning bush po. At nandoon nagsalita ang Panginoon sa kanya, na doon unang pinakilala ni Lord ang kanya sarili, I am that I am. That is the manifestation of God. That is the encounter of Moses to God. Alam niyo po, ang hirap kapag hindi mo talaga naranasan ang encounter sa Panginoon, wala kang great testimony. Pagka minsan true miracle, pagka minsan true pain. Si Job o si Jacob po, kung titingnan natin, si Jacob at the Bethel. Ano yung kanyang powerful encounter in the Lord? Nakita niya sa dream yung hagdan hanggang langit. Ibig sabihin, baba, taas yung mga angel. Anong ibig sabihin? That the mighty presence of God manifested to Jacob. Sino ba si Jacob? The deceiver. Sino ba si Jacob? Mandaraya.
Pero nagpakita sa kanya ang Panginoon. Amen. Sa pagpapakita ng Lord, pinakita niya yung presensya ng Panginoon ay naroroon. Sadyak, Meshach, Abednego, ano po, andoon si Lord sa loob ng apoy kaya hindi sila nasunog. I believe kung wala doon si Lord, sunog talaga sila. Ano po? So that is a miracle encounter of these three men of God. It symbolized the power of God that He can do whatever He wants. Yun po mga alagad ng Panginoon. Through the storm. Ano po? Na naglalakad ang Panginoon. Sabi niya, huwag kayong matakot. I am here. Napagkamalan pa siyang multo. Ano po? So, pinakalma ng Lord, pinatigil ng Panginoon. It demonstrates about His power, about His control over nature. Pwede nating suguin pwede nating kausapin ang nature na, oy, tumigil ka na kakahangin, tumigil ka na sobrang ulan, tumigil ka na sobrang init, tumigil ka na sobrang alon, sobrang bagyo, tumigil ka na in Jesus' name. Because God is all powerful that He can control over nature. That is the great manifestation of God through His presence. So, ito po mga tao na ito, naranasan nila ang Panginoon. Tayo din sa buhay natin, we have the same God. We have one God. Kung naranasan po ni Moses yung encounter ng burning bush, we can also have encounter before the Lord. Kung naranasan ni Meshach, Shadrach, and Abednego sa panahon ng maapoy ang sitwasyon niya, maapoy na problema, mainit na problema, sing-init ng apoy na problema, as long as andyan ang Panginoon, hindi tayo masusunog ng problema. Amen? Si Jacob, sa panahon ng kanyang kahinaan, sa panahon ng siya nag-iisa, dahil sa kanyang kasalanan, siya po'y sobrang nalulungkot. Pero meron siya encounter sa Panginoon, meron siyang pangitain, meron siyang panaginip, and the presence of God is with him. Yung mga alagad na hindi na nila alam kung saan nila ilalagay ang takot, nakakatakot sobra. Ano po na mawawasak yung kanilang bangka dahil sa lalaki ng alon. Pero ano sabi ng Lord, I am here. And the Lord stopped the storm. Amen. Sa buhay natin, kumusta? Mabagyo ba? Kumusta? Maapoy? Ano pong kalagayan natin ngayon? God is all-powerful God. He will manifest to your life. He will manifest to your storm. He will manifest to your fire. Fire of problem. Ano po? God will manifest to any conditions you are now. So, last thing, expect God's continuous manifestation and revelation of His great love. Mga kapatid, huwag mawala ng pag-asa. Amen. Huwag malulungkot, huwag puro iyak. Magsaya ka. May Diyos tayo na kung kumilos siya noon, kikilos siya ngayon. Hindi niya tayo aabandonahin. Hindi niya tayo pababayaan. He will manifest to us. Even beyond our reason. Even beyond what we think now. Higit pa sa ating mga inaasahan. Why? Because He loved us more than we can never comprehend. Di kayang sukatin kung gaano kakamahal ni Lord. Yun pa lang sapat na. Amen? Hindi ko kayang sukatin kung gaano ako kamahal ni Lord. At dahil mahal ako ng Panginoon, yari yung mga nang-aapi sa akin, yari yung mga nagpapahirap sa akin, nagpapaiyak sa akin. Bakit? Mahal ako ni Lord eh. Amen? I am God's beloved. Hallelujah. Ikaw nakahirapan, yari ka kay Lord. Ikaw nakawalan ba, yari ka sa Panginoon. Hallelujah. Why? God will continue manifest to your life. He knows your feeling. He knows your emotion. He knows your mind. Alam niya yung hirap ng iyong damdamin ngayon. Alam niya ang hirap ng iniisip mo ngayon. Alam niya lahat yan. Wala tayong matatago sa Panginoon. Minsan nakangiti ka pero ang totoo umiiyak yung loob ng puso mo. Minsan nakangiti ka pero malungkot ang kalooban ng puso mo dahil sa iyong sitwasyon. He knows it. And He is ready to manifest Himself to meet your needs. Amen. Hindi lang pera ang pag-uusapan. Ano po, hindi lang emotional stability. Hindi lang restoration. He can repair your heart. Kung napupunit na yan, kung yan kailangan tahiin, tatahiin na yan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. And ang sabi ng Lord, He can do it again.
He can do it again. He is ready to manifest Himself. Allow God to manifest in your life in different ways. Let this will be done. Lord, kung ako dumadaan sa ganitong pain para maranasan ko na ikaw ay nanggagamot, kailangan ka dumaan sa karamdaman na ito para, Panginoon, maranasan ko na ikaw ang aking healer. Kailangan ko maranasan pa sa bankruptcy para makita ko ikaw ang aking Jehovah Jireh. Lord, maranasan ko, Lord God, ang ako'y bumagsak para masabi kong you are my great restorer. Let your will be done. Do not resist the manifestation of God. Minsan kasi tayo, kumikilos na ang Panginoon. Sinasabi natin, wait lang, Lord. Hindi ganon. Pag kumikilos na ang Lord, let it be, Lord. Hindi man ako ready. Pero kung gusto mo, sige na po, Panginoon. Bahala ka. Alam mo ang ginagawa mo, ikaw ay Diyos. And let God be God to our life. Minsan may ginagawa na ang Panginoon, nakasangga tayo. Lord, wag Panginoon. Lagi nang pinipray natin, bless Lord, bless. Sabi natin, let your will be done. Minsan tayo kasi, minsan nagiging Diyos tayo sa ating mga sarili. Lord, gusto ko yung ganito. Panginoon, wag mo yan pabayaan. Lord, ito, Panginoon, dapat mong gawin sa Kanya. Wag ganon. Let your will be done, Lord. Let your manifestation manifest, O God. I will not resist, Lord. And Lord, I will not ignore your manifestation. Kumikilos ka through pain. Kumikilos ka, Panginoon, through bankruptcy. Kumikilos ka, Panginoon, through all those situations, oh God. Hallelujah. Allow God to manifest. He is in control. Amen? Hindi naman tayo ng Lord nilikha para tayo pahirapan at para tayo kawawain. Isaiah 46:3 and 4, di ba? Sabi ng Lord, hanggang tumanda ka, hanggang pumuti ang buhok mo, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan kasi nilikha ka niya. Stay believe. His signs, His wonders, and the miracles, He never changes. He can do it. He is able to do it. What we need now for God, for us to manifest God in our life here, we need the presence of God. Huwag kang hiwalay sa presensya ng Panginoon. Ayaw mo nga magbasa, ayaw mong magbabad, paano yung magkaroon ka ng maranasan ang presence ng Panginoon? Wala kang time makinig ng mga worship song, ayaw mong umawit ng personal sa Lord, wala kang prayer life, paano mo mararanasan yung presence ng Panginoon? His presence will change everything. Imagine mo yung Israelites, 40 years sa journey nila. Sa panahon na madilim, sinasabi niya sa asawa niya, ang dilim naman. Pero sasabihin ng isa, huwag kang mag-alala, everything will be okay because God is still with us. Ayan, mayroong tayong haliging apoy. Pag naman sa araw, ano po, ay napakainit. Sasabihin mo, ang init, grabe. Mga pagsubok ba? Ano bang mainit sa atin? Actual na init ng araw? God is still with us. Yung po mga alagad ng Panginoon na nandoon sa tinatawag na bagyo ng buhay. Sabi po ng Lord, don't be afraid. Take courage. I am here. Huwag kayong matakot. Magpakatapang kayo, nandito lang ako. Kailan ba tayo iniwan ng Lord, mga kapatid? Kailan? Hallelujah. Tandaan po natin that God's presence will change everything. Just stay in the presence of God. And the manifestation of God is with you. Sa oras pong ito, magtatapos po ako sa salitang, if you have no problem, He is your omnipresent God. He is now present to your problem. And remember the promise of God. He is omnipotent. Ibig sabihin, may unlimited power ang Panginoon. Lahat kaya niya. I-apply mo itong mga salitang ito. Stay in the presence of God. Believe in His Word. Connect to His presence. And the Lord will be omniscient to you. He is omnipresent to you. He is omnipotent to you. Hallelujah. He is omnipresent to you. Sabi ng Lord in my last verse na i-share ko ngayon, Exodus 3:7 and 8. Sabi po ng Panginoon dito, sa magandang balita po, na translation. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Ano sabi po doon? Nakita niya. Nakikita niya ikaw.
Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Alam niya ang tinitiis mo ngayon. At narinig ko ang kanilang pagdaing. Yes, sabi mo, Lord, it takes a years that I am praying. It takes a years, it takes a weeks that I am crying. Narinig yan ni Lord. Kaya't sabi dito sa verse 8, Exodus 3, sa verse 8, kaya't bababa ako, He will manifest. Amen. Upang ikaw ay iligtas, upang ikaw ay ilabas sa Ehipto ng buhay mo at ihatid ka sa lupaing mainam. Mainam na buhay. Hindi titigil ang Lord hanggat hindi kanya nadadala sa mainam na buhay. Nakita niya ang iyong labis na paghihirap. Alam niya ang hirap ng mga tinitiis mo. Naririnig niya ang mga pagdieng at pag-iyak mo. Kaya ngayon nagmamanifest ang Lord sa iyo. Magmamanifest ang Panginoon. Bababa ang Panginoon sa sitwasyon ng buhay mo para ikaw ay iligtas. Para ikaw ay ilabas at ihatid. Hallelujah, to your destiny, to your divine plan of God to your life. Isang mainam na buhay, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Hallelujah. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, sa the Message version, I've taken a good, long look at the affliction of my people in Egypt. I heard their cries for deliverance from their slave masters. I know all about their pain. Hallelujah. Sinasabi ito sa iyo ng Lord directly. And I know, and now I have come down to help them. Hallelujah. To get them out of that country and bring them to a good land with wide open spaces, a land lush with milk and honey. Hallelujah. Sa NIV, I have indeed seen the misery of my people. I have heard them crying. Narinig ng Lord yung mga iyak natin. I am concerned about their suffering. Kapatid, concern si Lord sa iyo for all the sufferings that you are now being through. So, I have come down to rescue them. Si Lord bababa to manifest to the rescue ang Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang minamahal. To bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. So that's enough. Sapat ang salita niya ngayong oras na ito. Tanggapin mo lang yan. Ipasok mo yan sa puso mo. Manampalataya ka. Amen. Yakapin mo ang salita na ito. Hallelujah. Receive this word. Sabi ng Panginoon, He will manifest in your life. Si Lord ay sapat sa iyo. And pag sinabi niya, I am enough, so wala na tayo pang hanapin pa. In all situations of our life, God is there. Amen. Nandyan ang Panginoon sa atin. Hallelujah, kapatawaran. Sabi ng Lord, kaya kanyang paputiin. Sabi ng Panginoon, gaano man kabigat, kaya niyang patawarin. Hallelujah. Ano pong kailangan natin ngayon? Ano ang sitwasyon natin ngayon? Hallelujah, sapat siya. Narito ang Lord. And the Holy Spirit in our life is now in our heart. Let the great manifestation of the Lord manifested in our life. In all aspect, in all areas. Sabihin mo, Lord, pakialaman mo na lahat ng bagay sa buhay ko. Bahala ka na. Love life ko, family ko, magulang ko, kapatid ko, trabaho ko, finances ko, relationship. Panginoon, lahat ng bagay sa aking buhay. Ministry, finances, everything, Lord, pakialaman mo na lahat and manifest with a great manifestation of your power in my life. Lord God, I will not resist, I will not ignore. I will allow you to manifest in my life. Manalangin tayong lahat. Panginoon, salamat po Diyos sa iyo. You are the same yesterday, today, and forever. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailan-kailan pa man. Panginoon, dagdagan mo nga po ang pananampalataya ng iyong mga anak na ito, Lord. Increase our faith, increase their faith, O God. Believing in your word, O God, staying in your word, O God. Hallelujah, staying in your presence, O God, is enough for us. Panginoon, para malagpasan namin ang buhay at paglalakbay namin dito sa lupa ng matagumpay at pinagpala. Lord, ang pangako mo ngayon, dakilang Diyos, Lord, ay aming tinatanggap, Panginoon, Lord. Thank you for your great manifestation in our life, Lord. Salamat nakita mo ang labis
ng mga kahirapan at sitwasyon. Alam mo ang mga tinitiis ng mga kapatid namin ito. Narinig mo ang lahat ng kanilang mga pagdaing at mga pag-iyak. Lord, sinabi mo ngayon, Lord, in Exodus 3:8, Lord, bumababa ka right now, Lord, sa mga sitwasyon nila. Lord God, reverse, turn around, oh God, hallelujah, their situation from negative to positive, oh God. Panginoon, turn around, oh God, hallelujah, from Panginoon, sa mga karamdaman tungo sa kagalingan, sa kawalan tungo sa kasaganaan, Panginoon Lord. Lord, bababa ka para iligtas mo ang bawat isa, ilabas mo sa ganitong sitwasyon, Lord. At Lord, upang kami dalhin sa isang buhay na mainam. Lord, we receive that, Lord, in Jesus' name. Isang buhay na mainam, tinatanggap po namin yan. Isang buhay na malawak, mayaman, sagana sa lahat ng bagay. We receive it, oh God. And you are enough for us tonight, Lord. Salamat, Panginoon. Sapat ka sa amin. Wala na kami nga hanapin pa. Hallelujah. We are so satisfied. We are overwhelming, Lord God. We glorify your name. We magnify your holy name. And we are so thankful tonight, Lord God, for your word, for your great manifestation. Huwag kang tumigil, Lord. Do manifest, oh God, in my life, in our life, in all aspect of our life. Sa mga bahay ngayon na nakikinig, Lord, manifest, manifest, oh God, manifest with your power, oh God. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Manifest, manifest in the name of Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa at sa iyo ng kapangyarihan mo ng Santong Espiritu ang iyong mga salita. With the shield of the Holy Spirit and the blood of Jesus, Lord, na hindi ito maagaw sa amin, Panginoon ng kaaway. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, ugad sa kasaganaan ng iyong mga salita. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po. Amen po. Maraming salamat po, Nay Ruth, sa pag-share po sa ating word for tonight. And tama nga po na that the Lord is enough in our life, that whatever we are going through, kahit na parang minsan feeling natin ang bigat-bigat, pero yun na, alam mong nandyan yung presensya ng Panginoon sa buhay mo, and everything will be aligned doon sa mga bagay na iniisip mo. Minsan parang hindi mo na alam kung ano yung dapat gawin, 'di ba? Pero pagka pinapaalala sa'yo ng Lord na nandiyan ako sa tabi mo sa bawat, pagdadaanan mo, masaya man 'yan, malungkot man 'yan, mabigat man 'yan, o kung ano man Amen. 'yan. Pero 'di ba, na alam niyo yung mararamdaman ko na, Lord, nandiyan ka sa piling ko. Kahit na feeling Amen. ko minsan hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko, pero maalala ko lang na nandiyan ka sa piling ko, lahat ng bagay na yun Amen. gumagaan. So, yun po. Everything will be okay. Yes, amen po. Na minsan parang, Lord, wait lang, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko, ano bang susundin ko. Pero, ayan na, hindi, hayaan mo ang Lord na gumawa at maglakad ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, 'di ba? So, yun po. Maraming maraming salamat po, Nanay. And ayan po, baka po may mga kapatid po tayo na gusto pong mag-share ng kanilang takeaways for tonight sa word na na-share sa atin ni Nanay. Sige po, ako ay magtatawag na lang po. Sis Yeng po. Hello. Amen po. Yung hangin kasi. Ayun. Complete naman yung sinabi ni nanay. So, siguro sagutin ko na lang tong what is your experience, how God manifested in your life? Kasi hindi rin ako nakapagkamustahan. Yun. So, ayun. Sa encounter ko recently, siguro yung ma-relate ko siya sa work. Sa work na naalala ko yung panahon na nag-aasikaso kami ng kasal ni Eric. Tapos yung problem ko sa work, umabot pa yun hanggang siguro mga February, March, ganyan. So nakabalik na ako ng honeymoon. Actually, nung honeymoon namin, hindi ko siya masyado na-enjoy kasi parang parang pagod ako. Kasi yung pakiramdam ko, pagod ako sa trabaho, sa lahat ng noise, sa lahat ng nangyayari, ganyan. So,
ano, kasi dun sa work namin, parang ang pinapagawa talaga sa amin imposible, ganyan. Tapos, yung dating parang senior manager namin sinasabi na hindi pwede yun sa role ko kasi yung 50-50 pang manager yun. So, kasi ako, yung role ko sa work is associate manager. So, hindi hindi pwede sa akin yung 50-50, 50 na ganito yung gagawin ko, tas 50 na ganito yung role ko, parang ganun. So, yung nagdadirect sa amin, yung pinakamataas na sa project, yung managing director. So, siya, siguro mga 50 plus years old na siya. So, ganun na siya katagal sa work. Tapos, yung ginagawa namin, medyo hindi siya knowledgeable dun. So, kahit na paulit-ulit namin sabihin na hindi yun pwede, imposible yung vision niya, yung architecture na ginawa niya, pipilitin niya pa rin. So, paulit-ulit yun, mula September hanggang March, ah, hanggang March, ganyan. Paulit-ulit siya. Tapos, dumating yung time na parang dinadrag ko na lang yung sarili ko sa trabaho. Parang ayaw ko na pumasok. Tuwing bubuksan ko yung laptop ko, sumasakit na agad yung ulo ko, sumasakit na agad yung likod ko, yung gano'n. Tapos araw-araw ako umiiyak sa Lord, ganyan. Araw-araw ako umiiyak kay nanay. Araw-araw ako umiiyak kay Eric, ganyan. Yun, ng time na yun. Kaya kahit walang work, willing ako mag-resign. Ganun ka-toxic that time. Grabe. Tapos, sumasabay pa dun yung mga check-up, ganyan. Tapos hirap pa maghanap ng work. Kasi sa level ko, sobrang ini-screen maigi. So, parang tatlong interview, ganyan, may mga exam pa, ganyan. Tapos, at the end, at the final stage, minsan, hindi ka naman pasado, parang ganun. So, parang sayang lang yung effort mo, ganyan. Tapos, dumating yung time na sinabi ko na lang sa Lord na, Lord, bahala ka na. I'll give my best na lang every day sa work. Let your will be done. Sabi kong ganun. Tapos, Mm. ah, yung naka-receive kami ng help na naka-receive kami ng help kasi may ni-roll in sa project namin na senior manager na na medyo technical siya sa ginagawa namin. So, nare-relay namin sa kanya yung mga dapat na hanggang sa nagkaroon ng direction yung work namin, ganyan. Tapos, ah, yun nga, yung nagpasa ako nung resignation. Pero parang hinarang yun ni Lord that time kasi wala akong access sa sa site na kung saan ka dapat mag-resign. Parang ganun. Hindi ko alam kung bakit wala akong access dun. Di ba dapat na-access ko yun? Yung iba na-access naman. So, ayun. Tapos, since kinausap ko, hindi na ako binigyan ng 50-50 na role. So, naging mas magaan kasi parang yun na yung gagawin ko, yung role ko talaga, kung ano talaga yung role ko. Tapos, biglang nag-resign yung managing director namin. All of a sudden. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko, hindi ko sure kung ano yung reason, ganyan. Basta naging nakalagay na lang unknown, presence unknown sa Teams, ganyan. Tapos, siguro nagkaroon din siya ng issue doon sa Kasi yung mga blockers din namin sa kumbaga, kunwari, wala kaming ganito, pero papagawa niya sa amin yung ganito, ganyan. So, hindi rin na-address. So, hindi ko alam, siguro nagka-issue na ganun. Tapos, dahil nga medyo madami kaming nagawa doon sa project, that time na parang mid-year talent, ang dami ko ring nalagay. Ang dami ko rin talaga nalagay na, sabi ko, paano ko nagawa tong mga to, yung mga nakalist na, kumbaga, tapos nagkaroon pa kami ng parang recognition as team na nung town hall na kumbaga parang MVP ganyan. Tapos ang evaluation pa sa akin is parang ready na daw ako for the next level ganyan. Tapos yung nung this June, actually nag-resign na ako kasi na-hire na ako
sa new company. Hindi ko alam kung bakit. Kasi last na in-applyan ko yun parang March eh. Parang nag-give up na ako mag-apply. Tapos binalikan ako na ano na ano na opera na daw nila ako. So, parang after 3 months bumalik sa akin, di ba? So, ibig sabihin, hindi ko alam kung paano ako nakapasa doon. Kasi ang tagal nung ano eh, ng feedback. Tapos tatlo pa yung nag-interview, ganyan. May exam pa, ganyan. Tapos parang this June, yung panahon na parang 60% lang ng mga resources yung nagkakaroon ng increase. So, nagkaroon ako ng increase, parang sakto pa kasi June 15 yung last day ko, pero June 1 yung effectivity. Parang ganun. So, ayun, grateful talaga sa Lord na kumbaga, yung mga luha ko talagang sinahod ng Lord. Kumbaga nakikita niya yung paghihirap, ganyan, yung mga ano. Pero sobrang grateful din ako dun sa naging project ko kasi ang dami ko ring natutunan eh. Kasi parang nasanay akong mag-demo, ganyan. Nasanay akong mag-explain, mag-raise agad ng mga concern kung ano man para hindi na lumala pa yung mga sitwasyon, ganyan. So, ayun, ayun lang. Glory to God po. Amen po. Maraming maraming salamat, Ate Yeng. Nakarelate ako siya. Grabe yung work talaga. Pero grabe lang din yung presensya ng Panginoon sa atin, no? Na bawat bagay, bawat nangyayari sa atin na ramdam natin yung kanyang presensya. So, may gusto pa po bang mag-share bago po ako mag-volonturo? Ayan po. Sige po, maaari ko po bang tawagin si Sis Belly? Thank you po, Pastora Ruth, sa napakagandang mensahe at paalala po ng bawat isa. Ayan, napaka-bless po. Talagang napapaluha ako habang pinapakinggan ko yung mensahe ni Lord. O yan, yun dun po sa question po talaga na, ayan, hallelujah, kung paano natin, what is your experience, how God manifested in your life. Nung time, nung December, kasi problema ko kasi talaga is relationship po sa partner ko, At yung time na yon, nung December, nagbigay na ni Lord ng hudyat sa akin, ng dream. So, ulit-ulit niya yung pinapanaginip sa akin na may babae yung partner ko at that time. Napansin ko na, sabi ko sa partner ko na mag-offer ako sa kanya ng kasal. So, tumanggi yung partner ko na magpakasal kami. So, noon, sobrang sakit yun sa akin kasi ako yung tinanggihan, Kasi may mga anak na kami, nalaman ko yung katotohanan na kailangan talaga namin magpakasal. At yun, nung time na yun, nasabi ko, Lord, tulungan mo ako kung bakit ganito yung response ng partner ko sa akin. Sabi ko at that time na, i-ready mo yung puso ko, sabi ko. I-ready mo yung puso ko na maging handa kung ano man yung nakatago dito sa partner ko na to. At yun, kasi nga, pinapanaginip na po sa akin, ayaw ko maniwala. Kumbaga, hindi ko yung pinaniwala kasi panaginip nga eh. Kaya nung ano na yun, nung April to, last month, may nagsumbong na po sa akin, in-screenshot na yung mga ng partner ko, saka yung babae niya, na masakit sa akin nung time na yun. Talaga, sabi ko, Lord, bigla-bigla na lang talaga ako lumupad na, Lord, ito ba yun? Yung ni-reveal mo sa akin at that time nung nanaginip ako pero hindi ako naniniwala sa iyo. Kaya nung ano na yun, humihingi ako talaga ng wisdom ni Lord kung paano ko na maharap yung problema. Kung paano ko haharapin itong problema na to, sabi ko. Kaya nung ano na yon, binigyan ako ng wisdom ni Lord na kung paano. At yung time na kasi na yon, hindi ko kasi alam na binago na pala talaga ni Lord yung puso ko na dati, yung puso ko matigasin.
ayaw ko makinig sa mga tao na nagbibigay sa akin ng payo, kumbaga ganun. Kaya nung talagang hindi ko kayang magpatawad sa mga tao na nakakasakit sa akin. Pero nung talaga sinurrender ko kay Lord, yung lahat-lahat na yun, nagawa kong magpatawad kasi nung time na yun, sabi ko kasi kay Lord na, bakit ganito Lord na sa tuwing, bakit na masakit yung ginawa ng partner ko, bakit mas lalo ko siyang minahal. Pero kinausap, parang may kumausap sa akin sa puso ko na, anak, ganyan kita kamahal. Ganyan kita kamahal, ako ang naglagay dyan sa puso mo. Kaya nung time na yun, doon ko naranasan na binago na pala ni Lord yung puso ko. At hindi ko nagawang magalit sa kanila at that time na yung babae niya na kinausap ko sila, yung partner ko, hindi ko nagawang magalit kundi kinausap ko sila ng mahinahon. Pinatawad ko sila na hindi pa sila nagsabi sa akin ng sorry. Kaya sabi ko, Lord, ganito ka pala magmahal sa tao na hindi pa kami nakahingi ng sorry sa'yo pero minahal mo kami. Kaya na-encounter ko talaga si Lord nung time na naranasan ko yung hirap na yun. Bigla na lang ako napapaluhod ko. Siguro kung wala ka, Lord, sa buhay ko, hindi ko alam, baka nagpakamatay na ako. Pero ang Diyos po naghimala sa buhay ko. Nung April 2 na yun, sobrang para ako nabasag na ewan. Pero ang Diyos po nagko-comfort sa akin. Kahit na may problema ako at that time, nagawa kong umiti, nagawa kong magpatawad, nagawa ko pa rin magmahal. Kasi siya yung kumikita sa akin, wala ako nun. Hindi ko kaya kung ako lang mag-isa. Kaya talagang, kapag talaga si Lord yung nilalapitan natin sa lahat ng mga problema na ating pinagdadaanan, walang imposible sa Diyos. Kaya baguhin anytime kung talaga handa ka mag-surrender sa Kanya, handa mo ibigay sa Kanya, Lord, you are our great comforter. Iko-comfort ka niya anytime. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. Talagang siya po ang tunay na kumikilos at sumunod po nun pagkatapos yung mama ko nakumatos. Pagkatapos nun nakumatos yung mama ko. Kaya pero naghimala si Lord kasi ang sabi po ng doktor, wala na pong miracle po sa mama ko. Mamamatay na po talaga sana siya nun. Pero nagbigay po ng himala ang ating Panginoon. Talagang tunay siya na siya yung great healer, na siya yung magbabalik, siya yung nagbibigay ng buhay natin, at siya din po yung nagtatanggal ng buhay natin. Kaya talagang binalik po niya yung buhay ng mama ko, na sabi ng doktor ko, himala lang yung nangyari sa mama ko. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon at thank you po, Pastor Arot. Amen po. Amen po. Maraming salamat po, Sis Belly, sa iyong sharing. Meron pa po bang gustong makapag-share? Amen po. Sige po. Salamat po, Pastor Ruth, na kung saan po yung mga tama nga naman po na pag hindi po tayo masipag sa pakikinig ng salita at hindi po tayo palabasan ng kanyang salita, ay hindi po natin malalaman kung paano po natin ito mapagtagumpayan. Dahil sabi mo nga po na the words of God is the source of our strength. Tama na nga naman po yun. Saan pa po ba tayo wakapit? Kundi po sa salita ng Panginoon, mga pangako niya, mga tagubilin po niya sa atin na lagi po tayong pinalalahanan. Totoo po na madalas, minsan po na nagiging kaaway po natin yung ating sarili. Yung iniisip natin, kala natin tama. Pero pag ang salita po ng Panginoon talaga ang ating sinunod at tayo po'y maki-connect kay Lord, na totoo po na hindi po natin ito makakayanan kung hindi po sa tulong niya. Marami po akong pinagdaanan na kung saan ay pinaranas po ng Panginoon ng ang kanyang kabutihan at kung paano po niya po ako
ginabayan kung paano kahit nga po na dung time na 2 beses na po ako na binigyan ng sinabihan ng mga doktor na hindi na ako tatagal, pero hindi po ako humawak sa salita ng tao. Opo, in-honor ko naman po yung pinag-aralan nila dahil nga po yun yung naging ano po nila, pinag-aralan nila about sa science. Pero yung salita po ng Panginoon ang pinanghawakan ko. Kaya sabi po niya na may mga pangako siya na magpakatatag ka, lakasan mo lang ang loob mo, nandito lang ako, nasa tabi mo, na hindi kita iiwan, ipababayaan man. Totoo po yun. At sa ngayon po talagang ang sarap po na hindi man po pa po lubos na na-heal po, hindi pa po na-heal po talaga. Ah, nag, nasa ano pa rin po, process po ng pagpapagaling sa cancer. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una po niyang pinagaling ang aking spiritual na karamdaman po, yung dati kang magagalitin, dati kang hindi marunong makitungo, dating hindi ka marunong mag-handle ng problema, or hindi ka marunong makipag-connect kay Lord, hindi magbasa man, hindi ka magbasa, makanig man, tinatamad ka. Pero salamat po sa Panginoon sa pamamagitan po noon ay patuloy po na ako'y pinapalakas ng Panginoon. Tama nga naman po, wala pong imposible kay Lord. Basta isuko lang po sa natin, sinuko po lahat sa Kanya. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala, let your will be done. Ano man po yung plano mo po sa akin, susunod po ako. Masakit man, mahirap man yung nararamdaman ko sa aking physical na katawan, or kung dun sa chemotherapy, mahirap ang pagdadaanan ko. Pero iniisip ko na lang po na pinagdadaanan ko po yun, iniisip ko na para po sa akin ikagagaling. At yun ang nagiging, yun yung kaparaanan na proseso para po gumaling ang aking karamdaman. Kaya pag may nararamdaman po talaga ako, siguro part ito ng aking battle sa aking kagalingan. Siyempre gusto kong gumaling. Siyempre dapat ko pong tiisin ito at paglabanan. At sa tulong po ng Panginoon na minsan po talaga may nararamdaman na po talaga ako. Basta tinitingala lang po ako sa Kanya. Tapos sabay luha o kay may problema. Ganun na lang po yung pakikiconnect ko kay Lord dahil alam ko po siya na po yung kikilos. Kasi kung kikilos po ako, minsan inisip ko po na tama ngayon pala. May mas magandang kaparaan na si Lord para hindi ka na mapagod mag-isip, hindi ka na mapagod maghanap ng solusyon dun sa nararamdaman mo, sa problema mo. Pero po si Lord talagang doon ko po siya naranasan. Kaya nagpapasalamat po kay Lord na dumaan po ako sa may iba't ibang sitwasyon, family problem, at ito po sa aking health problem. Pinapasalamatan ko po ang Panginoon kasi dito ko po siya naranasan. Dito po siya nagparamdam talaga sa akin. Sabi ko nga po, napakapalad ko. Kinakasangkapan mga ni Lord na para isiya'y totoo na tunay na Diyos, na marami nga pong nagsasabi o nagtataka sila, mukha daw po akong walang sakit. Kasi sabi ko, God is good po kasi sabi ni Lord, siya po yung may battle ng battle ko. Kaya nandito lang po ako sa likod niya. Siya na po yung bahala. Siya po yung may hawak ng buhay ko at siya po yung magpapagaling sa akin. Hindi lang po ng aking physical, hindi po sa aking spiritual na buhay. Kaya to God be all the glory po. Napakabuti po talaga ng Panginoon na ngayon ko po na pagtanto na ano man po yung pinagdadaanan, lahat po ay may purpose. Kaya to God be all the glory po at maraming pong salamat sa message. Amen po. Amen po. Maraming salamat po, Sister Shirley. Meron pa po bang gustong makapag-share bago po tayo dumako sa ating susunod po na gagawin?
Pastor Sammy. Amen. Praise God. Purin po ang Panginoon. Salamat po sa buhay na Diyos, sa message po na ibinigay kay Bishop Nairuti. Praise God. Ako ay na-remind din talaga sa nung unang verse pa lang, nung kanina, sa Zechariah. Tunay nga talaga na hindi talaga sa ating sariling lakas, sa sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa Espiritu ng Panginoon. Tunay nga na as I look back din, so yung kanina habang nag-testify din ng ating mga kapatid, na-remind din sa akin ng Panginoon ang maraming mga bagay na na talagang siya yung mag-glorify. Na ang na-realize ko, really, when we do things talaga sa buhay natin, lalo yung marami tayong battle sa buhay, marami tayong mga pagsubok o mga kinakaharap sa buhay. Pero kung yun ay haharapin natin ng sarili lang natin, siguro marami ang nag-give up. At nandun yung salitang nakakapagod. So, kayo ba ay dumating sa ganong sitwasyon din? At dala ko sa buhay ko, sa paglakad ko sa Panginoon in the past din, may mga taon, may mga panahon or season na sabi ko, Lord, nakakapagod. Parang, kailan ba to titigil? Parang paulit-ulit. Pero, isang encouragement ang salita ng Panginoon sa akin ito din, personally, at maging sa ating lahat na na-remind ako ng Panginoon in all those things, in all those battles, 'di ba? Kung wala ang Panginoon, hindi ko ma-overcome. Yun yung sinasabi na ni Nanay Ruth kanina. Hindi natin ma-overcome ang lahat ng mga bagay na kinaharap natin dito sa lupa kung wala ang Panginoon. Talagang wala talaga. It's not by kaya tayo ay kung tayo ay magmamalaki tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Na talagang itong mensahe na to, nilalagay tayo dun sa posisyon na humility, yung pagpapakumbaba na, Lord, um, hindi ko to kaya tong araw na to, Lord. Without you, ikaw na ang bahala. And let your sovereign hand, Lord, let your will be done ngayong araw na ito. Kasi kung na-realize ko din, kung lahat ay ilalagay natin sa ating kamay, yes, gawin lang natin yung part natin, no? Pero may mga bagay talaga na hindi naman natin control. Yung hindi na natin control ay yun ang Panginoon na talaga yun. So gawin lang natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, yung pagiging Christ-like sa bawat pagsubok o ah, sa bawat mga kinakaharap natin mga problema o suliranin. Yung pagiging Christ-like kasi yung character dun yung nabibuild talaga. And kung yung character natin ay na-build, no, naging Christ-like kagaya ni Kristo, natututo tayo na na mag-respond ng tama. So yun yung na-realize ko rin doon na alam mo yon yung magpupuri ka, sasayaw ka at aawit ka sa Panginoon kahit wala pa yung kasagutan. Amen po ba? 'Di ba? Yung tipong malungkot ka, gulinihanan ka na, dahil mo ng problema, hindi ka na makatulog. Tapos magpatugtog ka kaya, umawit ka kaya ng mga praise, tapos yung mga songs na talaga na dance praise sa Panginoon. Kagaya ni David, di ba? Kung si David ay talagang sumayaw, talagang ayaw ni Mikal yun. Di ba? Para siyang baliw. Pero ganun talaga eh. Pero doon, pansin nyo, di ba? Yung si King Jehoshaphat, paano sila nananalo sa bawat laban? Eh di ba nag-hire siya ng mga mang-aawit at musikero. So, yun po, yun yung binabalik lang sa akin ng Panginoon yung recently, yung mga panahon na ano yung ni-respond ko. Ano yung ni-respond ko. Kaya di ba meron ding awitin na yung sa musika yata yun. Sabi niya, salamat sa pagtuturo, salamat sa pagtutuwid mo sa akin. Alam niyo yung kanta na yun, salamat Panginoon, salamat sa dalamhati. Kasi sa flesh, ang hirap kaya magpasalamat. Ang hirap magpasalamat na wala kang, ikaw nawalan Diyos
Yung average man, yung literal na sa flesh lang, na hindi pa nakalala sa Panginoon. Ang hirap kaya magpasalamat ng walang-wala kung makain, lubog ka sa utang, may problema, may bayarin, may karamdaman pamilya mo, o sa trabaho, stress. Parang hirap magpasalamat. Pero since tayo ay Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon, ito na-realize ko din sa mensaheng ito na yung how do we respond ay mahalaga. Kasi ipinakita ng salita ng Diyos ngayon na ang Panginoon Diyos ay nagmamanifest. 'Di ba? Ang Panginoon pala sa bawat nandang dito dalamhati, sa bawat karamdaman na kagipitan, opportunity pala yan para mag-manifest ang God. So recently nga sabi ko sa family ko, malapit na ang breakthrough. Kung nasa peak na naman tayo ngayon, nasa peak, alam mo nasa tuktok ka na ng problema, said ka na, ibig sabihin yan, breakthrough na ang kasunod. Amen? Ibig sabihin yan, magmamanifest na ang Panginoon. Marami, sabi nga doon, di ba? In many ways, yung sa names pa lang niya, grabe, El Shaddai, di ba? Yung Jireh, yung pinalang kilala natin, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Ibig sabihin, opportunity na yon para makita natin yung yung ang tawag dito, yung paggalaw ng Panginoon, pagmamanifest ng Panginoon. Kaya be excited. Kasi ang na-realize ko, yung wallpaper nga ng computer namin ngayon, nakikita ko ngayon, para ano siya, parang alam niyo yung lighthouse. Na-imagine ko yan ngayon, 'di ba yan yung word ng God? He is our light and a lamp to our feet, yung word. So nire-remindan din ako ng Panginoon ngayon na 'di ba yung lighthouse, umiilaw siya o parola sa Tagalog. Umiilaw siya sa gabi kasi para makita yan ng mga barko, 'di ba? Meron yan sa Manila Bay eh. Yun yung na-experience kong parola of lighthouse. Kasi nung bata ako, sama ko yung father ko noon. Nag-aano kami din, kumukuha kami ng mga tahong, di ba, alimasag dati. So, ibig sabihin, sa gitna man ng gabi, yung salita pala ng Diyos, yung ilaw at lamp natin, lampara. Di ba napakagandang ano nun? Na, Lord, walang-wala man ako ngayon, makaramdaman man ako ngayon, opportunity mo na mag-manifest. Yun. Tapos ang ano ko din, ang na-realize ko din ngayon sa season ko rin ngayon na pinagdadaanan. What I have realized din na minsan iniintay lang ni Lord tayo itaas yung bandera natin. Ano yung bandera? 'Di ba yung Jehovah Nissi, 'di ba si Jehovah Nissi, 'di ba victory? Minsan hindi maitaas yung Jehovah Nissi kasi hindi tayo makasurrender, hindi natin maitaas yung dalawa nating kamay. Ibig sabihin half lang, full surrender talaga. Kasi once we full surrender, mababanggit mo na, let your will be done. Okay? Gawin mo na ang dapat mong gawin at susunod ako. Mahirap man, magtitiwala ako. Mahirap man, magpapasalamat ako. Mahirap man, ako'y gagawa pa rin sa kaharian mo. Kahit hindi ko man nakikita ang kasagutan, magpapatuloy ako. So yun, ang word talaga ay surrender. Nihintay lang din tayo. Ang Panginoon, itaas ang dalawang kamay, magugulat ka na, uy, nagmanifest na. Nagmanifest na ang 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 Panginoon in so many ways sa buhay natin. Through miracles, through provision, through healing. So, ilang naman po sa akin, napakakompleto na naman po ng mensahe po na binaba ng Diyos kay Nanay Ruth. So, praise God po, purihin po ang Panginoon and glory to God. Maraming salamat po, Pastor Sammy. Before po tayo mag-move forward po sa next, maaari po muna tayong mag-open ng camera para po